Ang Diyos na dumadaan sa ating buhay ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Magbantay tayo sa kanyang pagdating sa bawat araw ng ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayun din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay watchful. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, Happy New Year po sa inyong lahat. Opo, bagong taon dahil ang panahon ng Adbyento ay simula ng bagong taon sa ating liturgical year or liturgical calendar, which means bagong taon ngayong araw na ito sa unang linggo ng Adbyento. At sinisindihan po natin sa araw na ito ang first candle ng Advent o yung tinatawag nating candle of hope is the candle of prophecy na kung saan ay ipinapahayag yung pagdating ng ating Panginoong Jesus, ang pagdating ng pag-asa sa atin, and that is the coming of Jesus. At kapag season of Advent, tatlong pagdating yung ating ginugunita, yung ating sineselebrate. We celebrate yung waiting. Kaya nga, the Advent season is joyful and happy, no? Waiting or expectation. Naghihintay tayo ng may galak sa puso dahil ang parating sa atin ay pag-asa. So itinuturo sa ating liturgy that si Jesus ay dumating na more than 2,000 years ago. Pero siya'y darating muli sa wakas ng panahon. At siya'y dumarating every day whenever we celebrate the mysteries and the sacraments of the Church. Kaya nga si Jesus ay dumating, siya'y dumarating at siya'y darating. Ito yung pagdiriwang natin sa panahon ng Adbyento. Kaya nga sa panahon ng Kapaskuhan, we will celebrate yung unang pagdating ni Jesus. Pero itong first Sundays, second Sundays, no, and itong mga first part ng ating Advent season, maririnig natin yung medyo nakakatakot yung tema ng mga pagbasa kasi pinapaalalahanan tayo nung last coming, yung final judgment, yung huling pagdating ng ating Panginoon para husgahan tayong lahat. And walang dapat ikatakot. Sabi nga natin, joyful expectation dahil ang pagdating ng Panginoon ay ang pagdating ng pag-asa sa atin. Na yung ating pagsusumikap na magpakabuti, yung ating pagsusumikap na magpakabanal, sa kabila ng ating mga kapintasan at kahinaan, no, ay bibigyan, no, ng katugunan ng ating Panginoon sa pagdating niya sa wakas ng panahon. But before that, no, bago natin maranasan at bago siya dumating sa wakas ng panahon, baka malimutan natin that Jesus is coming to us every day sa buhay natin. Especially sa pagdiriwang natin ng mga sakramento ng simbahan. Whenever we celebrate Mass, we celebrate Jesus, no, in the Mass. And we receive Him sa salita ng Diyos at sa banal na komunyon.
Kapag tayo nangungumpisal, na nararanasan natin ang pagdating ni Jesus na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sa binyag, si Jesus yung yumayakap, si Jesus yung tumatanggap sa atin bilang bahagi ng simbahan. So napakahalaga, mga kapatid, that we celebrate itong tatlong pagdating ng Panginoon. Siya'y dumating, siya'y dumarating, at siya'y darating sa wakas ng panahon. And today, napakahalaga ng attitude na itinuturo sa atin ng ating liturgy, ng ating readings, because ang itinuturo sa atin is to be watchful. No? At ito'y hinalintulad sa hindi alam na pagdating ng may-ari ng bahay, ng sambahayan. No? So, it's like a thief in the night. No? Hindi natin alam kung hating gabi ba, madaling araw ba, o gabi ba, o kinabukasan na ng umaga, yung pagdating ng may-ari ng bahay. So, inihahalin tulad ng bawat isa sa isang gatekeeper. Napakahalaga, if we are assigned as a gatekeeper, dapat lagi tayong handa. Kasi at any time, at any point in our life, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Of course, parang kamatayan, di po ba? Ito yung pagdating ni Jesus para sunduin tayo at isama tayo sa buhay na walang hanggan. And we do not know the time, the hour. We do not know where, when, and how darating ang Panginoon para isama tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga nung tinatawag natin na watchfulness. So be watchful every day. And paano tayo magiging watchful? Ito yung napakahalagang makita natin. Yung readiness natin at any time. Una, dapat gising tayo. Ano yun? Gising ang pananampalataya. Kasi sabi nga, if you have faith, then you have hope. Ngayong araw na ito, sinisindihan ang unang kandilang pang-Adbyento. At ito'y tinatawag na candle of hope. Pero kapag wala tayong pananampalataya, kapag patulog-tulog tayo ang ating pananampalataya, alam nyo ang mangyayari sa atin? Wala tayong pag-asa. Kasi ang pag-asa ay nanggagaling sa malalim at matibay na pananampalataya. Kaya nga, ito yung paanyaya sa atin ngayon. Dapat gising tayo. Gising ang ating pananampalataya, buhay ang ating pananampalataya, and it is very, very important na isinasabuhay natin ang ating pananampalataya for us to have a certain hope, yung pag-asa sa buhay natin. At itong pagdating ni Jesus, no, itong pagdating niya sa buhay natin, is actually a time, a moment, or a season of hope. Kaya nga, we start our journey sa panibagong liturhiya, sa panibagong taon ng ating liturgical calendar with hope, with the message of hope. Kaya kung ikaw ay isang taong tila ba nawawala na ng pag-asa sa buhay, nawawala na ng sense of direction sa buhay, nawawala na ng lakas, nawawala na ng sigla, mga kapatid, the message is for you. Huwag kang mawawala ng pag-asa sapagkat ang daladala ng Panginoon ay pag-asa. Hindi kaparusahan, hindi condemnation, hindi impyerno. Ang dala ng Panginoon, kaya sinaparito sa atin, ay bigyan tayo ng pag-asa. Pag-asa na nanggagaling sa ating malalim na pananampalataya that God is love and we are loved. Ang Diyos ay pag-ibig at mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, yung pagiging watchful, yung pagiging gising, mulat, ay palatandaan at paanyaya na buksan natin ang ating hindi lang mata, kundi yung ating puso. Kasi minsan, sarado ang puso natin. Kaya dumadaan ang Diyos sa buhay natin, dumarating ang Diyos sa buhay natin, we don't notice His coming, His passing by in our life. Binibigyan na tayo ng pag-asa, pero hindi natin natatanggap yung pag-asa na yon dahil sarado tayo. Ayaw nating sumampalataya sa Kanya, ayaw natin siyang tanggapin, o kaya naman hindi tayo aware sa pagdating niya sa buhay natin because of so many factors, maraming bagay sa buhay natin ang nakakahadlang para makita at maranasan ang Kanyang pagdating. Baka kasi tulog ang pananampalataya natin. Kasi kapag tulog ang pananampalataya natin, para kang tagabantay ng bahay na mahimbing ang tulog. Dumating ng may-ari, hindi mo pa alam, katok ng katok, pero hindi ka magising. Minsan kinakatok tayo ng Diyos, gumising tayo.
kinakatok ka. Minsan yung mga pagsubok sa buhay, hirap sa buhay, mga challenges natin sa buhay, ito yung mga pagkatok ng Diyos, mga tapik ng Diyos para gumising ka. Para imulat mo ang iyong mata, buksan ang iyong puso at makita, dumaraan ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung ikaw ay patulog-tulog ngayon ang pananampalataya, gising na. Gumising tayo. Dahil dumarating ang Panginoon sa buhay natin. At tanggapin natin siya sapagkat ang kanyang pagdating ay ang pagdating ng pag-asa sa buhay natin. If you have faith, then you have hope. If you have hope, you live differently. Kapag ikaw ay taong puno ng pag-asa, maiiba at ibang-iba ang buhay mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa regalong kaligtasan at pag-asa dulot ng iyong anak na si Jesus. Naway buksan mo ang aming mga mata, ang aming puso upang tanggapin siya sa aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.